Good evening, ayan. For today's video, ayan, kumakain ako ng siga galing sa kaibigan ko. Thank you, be. First time ko, pero masarap siya. Parang roasted corn, yung something like that. Ayan, masarap and medyo maanghang. Ayun, for today's video, pag-uusapan natin yung tanong sa akin ng isa sa mga follower ko. Kung na-try ko na daw ba makipag-blind date? Of course, yes. Matanda na ako eh. 30 na ako. Naranasan ko na yan kasi nung kabataan namin, wala pang Facebook. And then, uso nun yung mga magte-text ka sa radio station, yung mga radio program, katulad kay Alan B, yung Papa Jack, mga ganun. And then, magte-text sa'yo, mga ganun-ganun. Tapos, yun nga, newspaper mostly. Mahilig ako mag-text. Noon kasi di ko alam. Nagte-text ako sa Abante. Maraming nagte-text sa akin. Yung minsan, hi, good morning po. Kung ganun lang sa Abante. Tapos minsan may magte-text sa akin. Tatanong ko, saan mo nakuha number ko? Sasabihin nila, sa Abante newspapers. Yung sinitingnan ko, nandun nga yung number ko. And then may nakilala ako one time na, actually marami ako naka-blind date, pero hindi kasi nag-work. Pag di ko type, excuse me, ang isa sa mga nag-work dun is yung naging kaibigan ko siya, until now kaibigan ko siya, and hindi ko pwedeng pangalanan kasi siya, politician, and ayun, prominent, galing sa prominent family. Ayun, nakilala ko siya sa Abante. Nag-text siya sa akin, ganito. Tapos, ayun, nakausap ko siya. Marami akong kausap. Hindi lang siya. Nakaka-call ko. Kasi wala pang video call noon, di ba? Text, video call. And, siya yung parang isa sa mga naiwan. 3 sila. And isa siya sa mga naiwan. Mabait kasi siya sa akin. And basta napaka-gentleman niya. Hindi siya bastos, palibhasa nga, may tinapusan. Pero, hindi ko alam na mayaman siya, na politician ang family niya, and then siya rin, and yung daddy niya is ganito, mayor, and then siya din, naging mayor din. Hindi ko alam. And then nakasabi niya lang sa akin, nakita ko yung number mo sa ganito, sa Abante, then tinext kita, then nag-reply ka. Pero wala siya sinasabi sa akin about sa life niya. Yun lang na one time na nung nag 3 months na kami yung nag-uusap, 4 months, na-open up niya sa akin. Kasi syempre, ako mahilig talaga ako magtanong pagdating sa mga ex. Sabi ko sa kanya, bakit wala kang girlfriend? Tapos ayun na nga. Tapos ayun, parang nag-I love you na kami kasi nagkaka-text na kami. Kasi, di ba, kahit hindi mo nakikita ang isang tao, minsan nahuhulog yung loob mo. Nag-uusap kami dalawa. Tapos hanggang sa parang nagkaroon ako ng parang kasi nag-I love you na kami na. And then tinanong ko siya, sabi ko, nasaan yung taga saan ang ex mo? Tapos sinabi niya nga ganito, taga doon, tapos ganito, taga ganito. Sabi ko, okay. Sabi ko, anong nangyari? Bakit hindi kayo nag-work? Tapos sabi niya, she died. Ha? Tapos sabi ko, sorry kasi naitanong ko. Tapos ayun, kwento niya na sa akin. Sabi niya, na namatay siya sa ambush bago ang eleksyon. Kasi ang daddy nung babae is din. Basta, kilala din. So, hindi niya sinasabi sa akin na, nung time kasi na yun, nag-aaral pa rin siya ng, abogasya. And then, hanggang sa, nagkaroon ng chance na, gusto niya magkita kami. Sabi ko sa kanya, estudyante ako, wala akong pera. Pinapag-aral lang ako ng mga uncle ko, mga tita ko. Nung nag-aaral ako nun sa Subic. And then sabi niya, okay, papapadalahan kita ng pamasahe. Pumunta ka sa dito kasi parang magkikita kami sa gitna. Parang halfway, yung gano'n. And then, ayun, mabait kasi siya sa akin. So, pumayag ako. Lumuwas ako ng Maynila from Subic. Tapos, may mga alalay siya. Pagdating ko sa ganyan nga, nagkita kami. Sinabi niya yung ganitong itsura niya. May itsura siya, gwapo siya. Actually, friend ko siya sa Facebook hanggang ngayon. Friend kami. And
Hindi ko alam kung may family na siya. Hindi ko nakikita yung mga post na ganon. Mostly mga ano, kasi nga politician. Ganun. Tapos, nagkita kami sa ano, sa SM Mega Mall. Pagdating doon, may mga alalay pa ang bunyemas. Tapos ayun, kumain lang kami, nag-usap, hanggang sa parang naglibot-libot lang kami. Para pumunta kami ng MOA, pumunta kami sa seaside. Sabi niya, alam mo, ang bait mo. Tapos, ang daldal mo, nadadaldalan kasi siya sa akin. Hindi daw ako boring kausap. Diyan, nung kasi hindi ako pwedeng magpaumaga. Nung hapon, siguro, nagkita kami ng 9. Alas 2, alas 3.